pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sa himig po na inyong mapapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang si Jesus, ang buhay na pag-asa. Amen. Dito lamang po sa himpilan ng New Gen FM 100.7, mga kapatid. Amen. Live po tayo na napapanood sa Facebook page ng New Gen FM 100.7 at sa UPC Matnog Facebook page, mga kapatid. Mapagpalang umaga po, mga kapatid, sa lahat sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapiling ngayon sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, pagbati po sa lahat ng ating pong mga giliw na taga-subaybay, sa lahat ng mga radio listeners, amen, sa lahat ng mga nanonood online, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga kapatiran, praise God, dyan po sa United Pentecostal Church Bulan, sa pangunguna po ng ating pong pastor, amen, dyan po sa UPC Bulan, Pastor Randy Rosari and Pastora Maricar, amen, at ang kanyang buong family. Pagbati po sa pangalan ng ating pong Panginoon dyan po sa Iquirino congregation, at ang mga congregation po dyan sa sentro ng Bulan, at maging sa Magsaysay, mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At ngayon po ay araw ng linggo, mga kapatid. Kayo po ay amin pong inaanyayahan. Mamaya po, dyan po ang ating pong bahay panambahan dyan sa Bulan. Amen. Kung kayo po ay dyan po sa Bulan, ang ating pong bahay panambahan ay dyan po sa Santa Remedios. Amen. Sa tapat po ng Bulan Gymnasium, dyan po sa Santa Remedios ang ating pong bahay panambahan. Alas 7 po ng umaga ang ating pong pagsamba dyan. Amen. Ang oras ng pagsamba dyan, mga kapatid. Amen. At kayo po ay aming inaanyayahan. Amen. Upang atin pong maranasan, amen, at masaksihan ang pagkilos ng atin pong Panginoon, at ma-experience mismo natin, praise God, ang kabutihan ng Panginoon. Maranasan natin at maramdaman natin ang pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Praise God at sa inyong pagsubaybay. Praise God at watching din po sa atin ngayon ang New Gen FM. Praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos na ang himpilang ito ay patuloy na kinakasangkapan ng Panginoon upang ang kanyang mga salita ay atin pong maipahayag sa lahat ng atin pong mga kababayan. Praise God. And Brother Junel Gabad, good morning. Thank you so much for watching. Pagpalain ka, kapatid, ng atin pong Panginoon dyan sa iyong trabaho, at ang iyong paglilingkod ay lubos na pagpalain ng Panginoon. Magpatuloy lamang tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. And also Sister Lita Ligoro, Sister Angelita Ligoro. Amen. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. And Sister Celine Dado, good morning. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Praise God. And Sister Lita Sultan, good morning. Maraming salamat din po sa inyong pagsubaybay. And also Sister Evelyn Valencia Punzalan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Also Sister Marlene Gulyoso, thank you so much for watching. Amen. Magpalain po kayo ng Panginoon dyan po sa Bulan, UPC Bulan. And also Sister Sinaida Ubado Doctolero, good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Praise God. At magpatuloy lamang tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat malapit na po ang muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Ngayon po, sabi ng banal na kasulatan, now is the accepted time, now is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan, mga kapatid. Ito yung araw na talagang
ang pagsamba sa Panginoon, mga kapatid, amen, ay magandang ipahayag natin ito sapagkat karapat-dapat na purihin, karapat-dapat na sambahin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. By this time, tayo po ay manalangin, mga kapatid, sa pagsisimula ng ating talakayan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po muna, mga kapatid, ay manalangin sa ating Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa napakagandang umaga na iyo pong ibinigay sa amin ngayon. Salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan, panibagong araw, buhay na iyong pinagkaloob. Salamat, Panginoon, na marami man mga pinagdaanan ngayong nung nagdaang linggo, pero ngayon pasa. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuutan, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago ng Espiritu Santo, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Nabasa natin, mga kapatid. Praise God. Amen. Ang salita ng Panginoon na kung saan nakita natin na ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi ayon sa atin pong mga gawa, kundi ito po ay sa pamamagitan ng paghuhugas sa pamamagitan ng bautismo, kapanganakan, mga kapatid, na tumutukoy sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, mga kapatid. Ito yung paraan ng Panginoon upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan mula doon sa pahamakan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya nga, mga kapatid, amen, ang atin pong pag-aaralan ngayon ay meron pong binamagatang the baptism in the name of Jesus Christ. Ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Unang-una, mga kapatid, ito po ay utos, ito po ay tamang bautismo na dapat gawin sapagkat ang requirement sa bautismo ay walang iba kundi ang pangalan, mga kapatid. At ang pangalan na yon, amen, ay walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang sabi ng Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Kaya nga, mga kapatid, sa binasa natin kanina, in verse 3 ng Titus chapter 3, nung una tayo po ay mga makasalanan, tayo po ay mga suwail, doon po ay inisa-isa kung anong klaseng tao tayo, mga kapatid. Inisa-isa po dito kung ano ang mga ginagawa natin, o kung anong klaseng kasalanan ang meron ang mga tao. Nang sabi doon, tayo rin naman na ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa saring-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuutan.
Dito mga kapatid, inisa-isa ng Panginoon kung anong klaseng tao meron tayo. Kung anong klaseng pagkatao tayo noon, mga kapatid. Praise God. Ngunit, ang sabi dito, nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos at ng ating tagapagligtas, dito po mga kapatid, nagkaroon tayo ng pag-asa. Na tayo noon mga kapatid ay makasalanan, walang direksyon ang buhay, walang tamang direksyon ang buhay. Mga kapatid, sa atin tayo mga kapatid lahat, kahit ang inyong lingkod mga kapatid ay walang tamang direksyon ng aking buhay noon nung hindi ko pa nakikilala ang atin pong Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hopeless, mga kapatid, walang pag-asa sa buhay, nakaasa lamang sa material. Pero mga kapatid, nung tayo po, amen, ay makakilala sa Panginoon, doon nagkaroon ng tamang direksyon ang atin pong mga buhay, mga kapatid at mga kaibigan. At salamat sa Panginoon na ang pag-asa na yan ay hanggang ngayon ay patuloy natin nararamdaman. Yan ang dahilan mga kapatid kung bakit hindi tayo napapagod sa pangangaral ng salita ng Panginoong Hesus. Yan ang dahilan kung bakit kahit madaling araw kami po mga kapatid ay gumigising upang maipangaral lamang ang katotohanan, ang salita ng Panginoon. Dahil nais namin na hindi lamang kami ang makaranas nito. Nais namin na hindi lamang kami ang makatanggap o hindi lamang kami ang maka-enjoy, amen, ng kabutihan ng Panginoon na amin pong nararanasan ngayon, na dati ay walang pag-asa, dati ay punong-puno ng mga bisyo, dati ay punong-puno ng kalayawan, dati ay punong-puno mga kapatid ng kasamaan, amen, mula sa isip, puso at gawa, salita, punong-puno ng kasamaan. Pero salamat sa Diyos, sa Kanyang habag, sa Kanyang pag-ibig, mga kapatid, na ipinaranas sa atin ng Panginoon. Doon tayo nagkaroon ng pag-asa. Kaya sa mga kapatid natin na nakikinig ngayon, sa lahat ng mga radio listeners ngayon, sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng taimtims marahil sa kanila pong mga tahanan, marahil ikaw ay naka-earphone, marahil ikaw ay naka-headset ngayon sa pakikinig ng salita ng Panginoon ngayon. Ikaw ay tinatawag ng Panginoon. Ikaw ay binibigyan ng Diyos ng pag-asa kung ikaw, mga kapatid at mga kaibigan, ay maglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang biyaya at habag ng Panginoon ay napakadakila, mga kapatid at mga kaibigan. Binigyan tayo ng Diyos ng pag-asa sa buhay na ito. Binigyan tayo ng Panginoon, mga kapatid, amen, ng kung dati wala kang nakikitang liwanag sa iyong buhay, kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, magkakaroon ka ng liwanag, amen, mayroon kang makikitang liwanag sa iyong buhay. Kapatid at kaibigan, hindi ko man alam kung anong klaseng problema meron ka. Hindi ko alam kung anong klaseng sitwasyon meron ka ngayon. Hindi ko man alam kung gaano kabigat ang iyong dinadala ngayon. Ang iyong pasanin na problema, pagsubok, marahil yan, karamdaman, kagipitan, mga kapatid. Pero naniniwala ako, kung tayo po, amen, ay lalapit sa ating Panginoong Jesucristo, amen, meron pong pag-asa sa piling, amen, at sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, amen, amen. Salamat sa Panginoon, amen, sa pag-asa na yan, mga kapatid at mga kaibigan, na hindi suntok sa buwan. Hindi, mga kapatid, amen, ang paglilingkod sa Diyos, ito po ay hindi suntok sa buwan. Na para bang ikaw ay sumusuntok na walang nangyayari, mga kapatid, wala kang tinatamaan, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Praise God. Amen. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa salita na yan, mga kapatid, na atin pong dinadala ngayon at atin pong pinag-aaralan ngayon. Praise God. In James chapter 4 verse 6, mga kapatid, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya
Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Mga kapatid, amen. Ang Panginoong Jesucristo ay sagana sa kanya pong mga biyaya. Ito yung biyaya, mga kapatid. Amen. Biyaya na kung saan hindi ka man karapat-dapat, pero minarapat ka ng Panginoon. Yan po ay grace, mga kapatid, na hindi ka man dapat iligtas, hindi ka man dapat kahabagan, hindi ka man dapat kaawaan, hindi ka man dapat kaibig-ibig, pero dahil sa habag ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay minarapat ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, at mga kaibigan, huwag nating isipin na malaki ang ating kasalanan sa mata ng Diyos. Huwag mong isipin na ikaw na ang pinakamasamang tao sa mundo. Dahil mga kapatid, ang sabi ng Biblia, amen, hindi na parito ang manggagamot sa mga walang sakit. Naparito ang manggagamot para sa mga may sakit. Kaya kung ikaw ay makasalanan, sa tingin mo ikaw ay makasalanang tao, ikaw ang dahilan kung bakit ang Panginoong buhay para sa ating Panginoong Jesucristo. May mga tao ngayon na iba-iba ang kanilang pinag-aalayan ng buhay. Maraming mga tao ngayon, iba-iba ang kanilang mga pinag-aalayan ng buhay. May mga tao na pinag-aalayan nila ng buhay ang kanilang trabaho. Pinag-aalayan nila ng buhay ang kanila pong mga negosyo. Pinag-aalayan nila ng buhay ang kanila pong mga pag-aaral, ang kanilang mga edukasyon. Wala pong masama, mga kapatid, na ikaw ay magtrabaho. Walang masama na ikaw ay magnegosyo. Walang masama na ikaw ay mag-aral. Pero wag naman, mga kapatid, na mauubos na lang ang ating panahon, ang ating lakas, mga kapatid, sa pagninegosyo, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho. Hindi po ganoon ang nais ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Kung meron man tayong dapat pag-alayan higit sa lahat ng ating pong mga buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng Biblia, magpasakop tayo sa Panginoon. Hindi natin makikita at hindi po natin, mga kapatid, amen, mararanasan yung habag, mga kapatid, ng ating pong Panginoon. Hindi natin mararanasan yung biyaya ng Diyos kung hindi tayo magpapailalim at magpapasakop sa Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Hindi natin ma-appreciate yung biyaya ng Diyos kung tayo po ay namumuhay pa rin sa sarili nating kalooban at sa sarili nating kagustuhan. Kaya nga may mga tao na hindi nila ma-appreciate yung mga espiritual na bagay kagaya nito, sapagkat yung kanilang kaisipan, yung kanilang mga puso ay nasasako pa doon ng kanilang mga sariling kagustuhan. Kaya hindi nila makita at ma-appreciate talaga yung kung gaano ang mga kapatid. In verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Ang sabi ng Biblia, magsilapit tayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. So, hindi po ang Diyos ang unang lalapit sa atin, kundi tayo dapat ang unang lalapit sa Diyos. After mong marinig ang pangaral na ito, amen, ang nais ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, sapagkat yun lang ang panahon na siya ay lalapit sa atin. Bakit, pastor, tayo ang unang lalapit? Dahil ang tao po ang lumayo sa Diyos, hindi po ang Diyos ang lumayo sa tao. Kaya tayo dapat ang lumapit sa Diyos. Ang kagandahan sa Panginoon, kahit ang tao na ang lumayo sa Kanya, ang Diyos pa rin ang nag-reach out sa tao palapit sa Kanya. Pastor, paano
Paano ng Diyos nire-reach out ang tao? Sa pamamagitan po nito, na pangangaral ng salita ng Panginoon. Ito yung way ng Diyos para i-reach out ka. Kaya marahil aksidente mong napakinggan o aksidente mong nabuksan ang radyo ngayon. Para sa'yo, aksidente mong nabuksan ang radyo. Pero sa Diyos, wala pong aksidente. Kung napihit mo man ang radyo ngayon, amen, o nakita mo man, amen, ang live na ito, hindi aksidente na ito ay makita mo at mapakinggan mo. Sapagkat lahat po ay plano ng Panginoon upang ikaw at ako, amen, ay makalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag nating hintayin, mga kapatid, na maging huli ang lahat bago tayo, mga kapatid at mga kaibigan, maglingkod sa Panginoon. Ang tamang panahon at ang tamang oras upang paglingkuran ang Panginoon, walang iba kundi ay ang ngayon. Mga kapatid, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw na tayo ay magdesisyon. Ngayon ang araw, ang panahon, ang tamang panahon para maglingkod sa atin pong Panginoon. Kaya mga kapatid, amen. Hindi man kita kilala personal. Hindi man kita nakikita ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, pero nakikita ka ng atin pong Panginoon. Praise God. Lumapit tayo sa Panginoon. Amen. Praise God. Binanggit doon sa Titus chapter 3 verse 3 hanggang verse 6, doon binanggit yung ating lumang pagkatao hanggang sa tayo ay nabiyayaan ng Diyos ng kanyang biyaya at habag. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, magpasakop sa Diyos at lumapit sa ating pong Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, yung paglapit natin sa Panginoon, ito dapat ay bunga ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang mga salita. Bunga ng ating pong pagsunod sa utos ng Panginoon na atin pong nauunawaan ngayon. Mga kapatid at mga kaibigan, praise God. Amen. Nais ko lamang pong balikan yung atin pong binasa kanina in the book of Titus chapter 3. Mga kapatid, amen. Ang sabi po sa verse 4, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Yung paghuhugas sa muling kapanganakan, mga kapatid, amen. Tayo ay, kumbaga, nung mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos, mga kapatid, amen. Alin po yung kagandahang loob ng Diyos na sinasabi dito, mga kapatid? Yun po yung pag-reach out ng Diyos sa tao. Nung ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao at siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, yun po yung panahon na ni-reach out tayo ng atin pong Panginoon. Mga kapatid, praise God. Yun po ang panahon na kung saan tayo po ay kinahabagan ng atin pong Panginoon. At nung kinahabagan tayo ng Diyos, mga kapatid, hindi lang sinabi ng Panginoon na mahal niya tayo, kundi ito po ay kanyang pinatunayan sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, yun po yung part na ginawa niya upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid, yun yung expression ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa tao. Yung kanyang pagbaba, mga kapatid, kanyang pagkatawang tao, at hanggang sa dinala niya ang ating makasalanan sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Yun yung kanyang expression ng kanyang pag-ibig sa tao. Ngayon, mga kapatid, yung expression naman na dapat nating gawin upang in response doon sa ginawa ng Panginoon para sa atin ay walang iba kundi sa pamamagitan
praise God, in verse 5, sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. Itong paghuhugas sa muling kapanganakan, ito po ay tumutukoy sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabagat ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo, mga kapatid, ito po ay mayroong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang bautismo, mga kapatid, amen, praise God, ito po ay sumisimbolo sa kamatayan ng ating lumang pagkatao, kalakip ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nagkatawang tao. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, praise God, ang bautismo po, ito po ay hindi relihiyon, hindi po ito sekta o denominasyon. Ito po ay paghuhugas sa muling kapanganakan dahil ang tao po lahat ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Kung atin pong babasahin in Colossians chapter 2, praise God, atin pong tutunghayan in Colossians chapter 2, praise God, verse 12, ang sabi po ng banal na kasulatan, na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay na kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Mga kapatid, amen. Kapag ang isang tao ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po ay sumisimbolo sa kamatayan ng lumang pagkatao. Kaya, in response doon sa ginawa ng atin pong Panginoon sa atin, praise God, tayo rin po, amen, ay mayroong gagawin, praise God, upang tayo ay maging karapat-dapat, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo, mga kapatid, ito po ay paraan ng Diyos sa tao para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng mga taong sumasampalataya at lumalapit sa atin pong Panginoon. Amen. Kaya ang sabi ng Acts chapter 2 verse 38, Then Peter said unto them, at sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang bautismo po, ito yung way natin o way ng Panginoon upang tayo ay maipanganak muli sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Dalawang klase ang kapanganakan natin, mga kapatid. Ipinanganak tayo, isinilang tayo dito sa mundo, kaya nandito tayo sa mundo. Dahil isinilang tayo sa mundo. Pero kung ikaw naman ay mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, ikaw ay muling ipinanganak sa kaharian ng Diyos. Kaya kung ikaw ay muling ipinanganak sa kaharian ng Diyos, hindi ka na taga lupa. Hindi ka na dito sa mundo. Ikaw ay doon na. Citizens ka na ng langit. Mga kapatid. Kaya kailangan nating maipanganak na muli. Mga kapatid at mga kaibigan, praise God, nais ng Panginoon ng lahat ng tao ay magtamo ng kaligtasan, praise God, kung kaya siya po ay bayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, kaya purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Peter chapter 3 verse 21, na ayon sa tunay na kahawig, ngayoy nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, mahal tayong lahat ng ating pong Panginoon. Nais ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi po yun mangyayari kung wala tayong gagawin in response doon sa ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ang kaligtasan po, praise God, ito po ay utos ng Panginoon, response natin ito sa utos ng ating pong Panginoon.
Kaya kung nais natin magtamo ng kaligtasan, amen, dapat mangyari ito sa atin ang muling kapanganakan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay sagana sa kanyang mga biyaya. Ang Diyos ay sagana sa kanyang awa, mga kapatid. Kaya yung kanyang biyaya, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang awa sa atin, amen, praise God. Habang tayo ay nabubuhay pa, ito po ay ating pong samantalahin, praise God. Sapagat kapag dumating na po ang ating pong Panginoong Jesucristo, wala na po, tapos na po mga kapatid yung kanyang biyaya. Amen. Dahil sa muling pagbabalik ng Panginoon, hindi na po biyaya, pag-ibig ang kanyang paiiralin. Amen. Paghatol na po ang paiiralin ng Diyos sa mga tao. Kaya habang ngayon na meron pang pagkakataon, hindi pa muling bumabalik ang Panginoon, samantalahin natin ang bawat pagkakataon at panahon upang atin pong masunod ang mga kalooban ng Panginoon, upang nang sa ganun, sa muling pagbabalik ng Panginoon, handa tayong haharap sa kanyang hukuman na masasabi natin, Panginoong Hesus, tinanggap ko ang iyong biyaya at pag-ibig sa pamamagitan ng aking pagsunod sa iyong banal na utos. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, bagamat tayo ay makasalanan noon, ngunit dahil sa kanyang habag at biyaya, binigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa. Amen. Na marahil na noon wala tayong pag-asa, pero ngayon mga kapatid, binibigyan tayo ng Diyos ngayon ng pag-asa. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag mong isipin na ikaw na ang pinakamasamang tao sa mundo. Sapagkat mga kapatid, sa mata ng Diyos, maliit man na kasalanan o malaki, sa mata ng Diyos, kasalanan pa rin yan. Isa lang naman, isa rin po ang hatol niyan. Malaki man o maliit na kasalanan, dahil sa mata ng Diyos, kasalanan niyan, isa po ang hatol niyan. Kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kapatid at kaibigan, mahal tayo ng ating pong Panginoon. Amen. At yan ang dahilan kung bakit madaling araw kami po ay gumigising upang iparating sa inyo ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Nung nakaraang Biyernes ng umaga, mga kapatid, dinalakay ng ating pong guest preacher, mga kapatid, na si Pastor Jimmy Sulit, yung kamatayan natin, yung kamatayan ng tao. Kaya ngayon, mga kapatid, ang tao ay namamatay. Huwag nating hintayin na datan tayo ng kamatayan para ma-realize natin na kailangan pala natin gawin yung mga bagay na napapakinggan natin ngayon. Habang tayo may panahon pa, habang tayo may oras pa, paglingkuran natin ang ating Panginoong Jesucristo. Magpasakop tayo sa kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Doon lamang tayo makakalapit sa kanya. At kapag tayo ay makalapit na sa Panginoon, amen, doon muli mabubuo ang relasyon na nasira dahil sa kasalanan. Kaya mga kapatid, amen, praise God, maglingkod tayo sa Panginoon. Nawa tayo ay mayroong natutunan ngayon sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa napakagandang pagtatalakay na ito, na kung saan kami po ay dating mga makasalanan, mga suwail. Lahat ng kasalanan ay nandito sa amin. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming pagiging mga makasalanang tao, ikaw ay nagpahayag ng iyong pag-ibig, biyaya at pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong mga biyaya at pagpapala. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-aalay ng buhay. Kung kaya't kami ay nagkaroon ng buhay, Panginoon, tulungan mo kaming maunawaan at maintindihan ang salita mong aming pong napag-aralan at mga napakinggan. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maunawaan at maintindihan ang salita mo, Panginoon. Salamat, Panginoong Hesus. Pagpalain mo ang aming mga listeners ngayon, ang mga nakikinig sa radyo,
bigyan mo po ng pag-asa, bigyan mo po ng kagalingan ang may mga karamdaman. Lord, I declare healing sa mga may karamdaman. I declare hope in Jesus' name sa lahat ng mga nawawala ng pag-asa. And I declare blessing sa mga taong sumunod, sa mga taong nagpapasakop sa iyo, salita, at sa mga taong lumalapit sa iyo. I declare blessing. In Jesus' mighty name, maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samat dalangin. In Jesus' name, amen and amen. So mga kapatid, praise God, magpapaalam po tayo sa radyo. Muli, mga kapatid, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog. Muli, mga kapatid, lagi po nating tandaan, magsama-sama po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Praise God. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ngayon sa atin pong Facebook Live. Amen. Praise God. Thank you so much for watching, Sister Re. Thank you so much, sir, sa inyong pong pagsubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa Panginoon Ophie, God bless po. Praise God. At sa lahat ng mga sumusubaybay, sa lahat po ng mga sumusubaybay, pagpalain kayo ng Panginoon. At ingatan po kayo ng Panginoon. God bless everyone.